Sa mabuting balita ngayon, ipinapakita ni Jesus ang isang malalim na katotohanan tungkol sa puso ng Diyos sa pamamagitan ng isang payak na larawan, ang pastol na naghahanap sa nawawalang tupa. Ipinapakita ni Jesus dito kung paano magmahal ang Diyos at inaanyayahan tayong tularan ang pag-ibig na iyon. Ipinapakita sa atin ng Panginoon ang kakaibang pag-ibig ng Diyos na hindi katulad ng pag-ibig ng tao. Sa atin, ang isa ay maaaring walang halaga kapag marami pa namang natitira. Ngunit sa Diyos, ang bawat isa ay may pangalan, ang bawat isa ay may halaga, ang bawat isa ay may bigat na walang katumbas. Kaya kahit isa pa lamang ang nawawala, ang puso ng Diyos ay kumikirot at kumikilos siya agad upang hanapin ito. Hindi siya nagbibilang, nagmamahal siya. Ito rin ang dahilan kung bakit sinasabi ni Jesus na mas higit ang kanyang kagalakan kapag nahanap ang nag-iisang tupang nawawala. Hindi dahil mas espesyal ito kaysa sa iba, kundi dahil ang pagbalik ng nawawala ay isang pagpapahayag ng tagumpay ng pag-ibig. Para bang sinasabi ng Diyos, hindi ko ito hahayaang mapahama. Magsasakripisyo ako, maghihintay ako, maghahanap ako hanggang sa matagpuan ko siya. Ganito ang kilos ng isang ama na hindi kayang tiisin na isa man sa kanyang mga anak ay malayo sa kanya. Kapansin-pansin na hindi sinisi ng pastol ang tupa. Hindi niya sinabing, kasalanan mo iyan kung bakit ka lumayo. Sa halip, buong puso niya itong kinukuha at ipinabalik sa kanyang kawan. Ito ang tunay na larawan ng awa ng Diyos. Hindi binibilang ang pagkakamali, hindi nandidiri, hindi nanunumba. May mga panahon sa buhay natin na parang tayo ang mga nawawalang tupa. Maaaring dulot ng kasalanan, kahinaan, pagkalito o bigat ng buhay. At minsan tayo mismo ang nahihiyang bumalik. Ngunit sinasabi ng talinghaga ngayon, ang Diyos mismo ang lumalapit, ang Diyos ang naghahanap, ang Diyos ang nagdadala pabalik. Kung ganito ang puso ng Diyos, dapat ganito rin ang puso nating lahat. Kapag may taong nagkakamali, lumalayo, humihina, ang sigaw ng Diyos ay hindi pagtuligsa, kundi paghahanap, hindi paghusga, kundi pagdamay. Tayo din ay inanyayahang maging mga pastol para sa isa't isa. Magdala ng pag-asa, magbigay ng lakas, maging liwanag para sa mga naliligaw. Kaya sa Kapaskuhang nalalapit, hayaan nating ang mensaheng ito ang maghanda sa ating puso. Si Jesus ay darating bilang isang pastol na naglalapit sa atin sa Ama. Kung tayo ay pagod, naliligaw o nanghihina, hayaan nating masumpungan niya tayo. At tayo ay maging mga instrumento niya upang mas maraming mga tao ang muling makabalik sa Kanya. Tandaan natin, walang taong hindi mahalaga sa Diyos. At sa mata ng Diyos, walang nawawala na hindi kayang mahanap.